maminamahal. Tignan nyo. Ibig sabihin, nung nakita niya, ibig sabihin, hindi siya malayo. Kasi kung didistansya siya doon, maminamahal, hindi niya makikita. Kaya nga ito po, maminamahal. Unang-una sabi ng Biblia, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin. Nung nakita niya, maminamahal, ibig sabihin, nakalulugod sa mata, ang tawag diyan, lust of the eyes. Lust of the eyes, sabi nakalulugod sa mata. At ang sabi, at nang makita niya ang bunong kahoy na mabuting kainin, umiral yung lust of the flesh. Yan yung sinabi ng 1 John chapter 2 verse 15 up to 17 na huwag niyong ibigin ng sanlibutan niya mga bagay na nandito sa sanlibutan sapagkat ang lahat ng sanlibutan sabi narito ang pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Ang sabi maminamahal nang nakita ng babae na mabuting kainin, mga minamahal, pumasok po sa kanya yung tinatawag na lust of the flesh. At nakita niya nakalulugod sa mata, yan naman ay lust of the eyes. At mga minamahal sabi, at nanasa na makapagpapantas sa tao, yan po yung pride. Pride of life. Kaya hindi nagbago ng strategy ang kalaban ng Diyos, maminamahal. Nandun pa rin yung tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yung tatlong G. Ano sa ibig sabihin ng tatlong G, maminamahal? Una-una, maminamahal yung pong girl, gold, and glory. Tatlong G yan. Girl, gold, and glory. Ito pong tinatawag na girl, maminamahal, yan po yung lust of the flesh. Nakalulugod sa paningin. Kapag tayo po nakakakita ng mga magagandang babae, lalo na maminamahal, ang mga kasuotan ay halos ibinibilad na yung katawan, papasok po yung tinatawag na lust of the flesh. Ang lust of the flesh. Yan po maminamahal yung tinatawag, maminamahal na girl. Tapos lust of the eyes. Makikita mo yung panay, magkakasala ka na sa mata, maminamahal, lust of the eyes. Yung, tapos yung, sabi rito, glory. Tatlong diyan. Girl, gold, and glory. Yung glory, ito po yung pride of life, yung kapalaluan. Sa panahon naman natin ngayon, maminamahal, yung iba't ibang anyo pa ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito po, mga minamahal, yung mga lust of the flesh, yung mga nakalalasing na inumin, yan po yung lust of the flesh. Yung mga pagkain, mga minamahal na nakasasama sa ating mga katawan. Minsan kung alin yung masama, yung pa ang ating paboritong kainin. Hindi na, yung halos, hindi na tayo nag-aayuno, gluttony. Gluttony, maminamahal, yan po ang tinatawag na mga lust of the flesh. Yung pong hilig ng laman, yung mga bisyo na yan. Alak, sugal, sigarilyo. Babae, sabi nga ABS, yung tinatawag nilang ABS, CBN. Alak, babae, sugal, ABS. At sabi, CBN, Club by Night. Yun tayo nandun sa mga mapupulang ilaw. Pag gabi na, maminamal, nandun tayo sa mga nandun tayo sa mga panandaliang aliw. Yan po, maminamal, ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ayun, tinutukoy naman, maminamal, na lust of the eyes. Ito po, maminamal, yung po mga material things, gaya ng mga jewelries, mga gamit sa katawan, mga kwintas, mga hikaw, maminamahal, mga gadget, yung mga luxury car, mga magagarang mga sasakyan, at mga minamahal, yung mga kahali-hali na sa ating mga paningin, mga magagandang damit na pwedeng makaakit, maminamahal, sa lalaki kung ikaw ay babae, at makaakit sa babae kung ikaw naman, maminamahal, ay lalaki. At yung tinatawag na pride of life, ito po yung power, fame, beauty, position, yung profession, yung education, yung ability. Ito naman yung pride of life. Minsan nag-aangad tayo, maminamahal, ng kapangyarihan sa libutan, maging sikat tayo, maminamahal, magkaroon tayo ng profesyon para ipagmalaki natin at makalimutan na natin ang mahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang mga tinatawag na pride of life. Sabi ng Biblia, huwag magmapuri ang tao sa kanyang kayamanan. Huwag magmapuri ang tao sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang isang tao sa kanyang kayamanan, kundi ang dapat magmapuri ay nakilala mo ang ating mahal na Panginoon. Kasi baliwala yan, maminamahal. Aanuhin mo yung kagandahang lalaki mo, aanuhin mo yung kagandahang babae mo. Ikaw po'y flawless, ikaw po'y napakaganda, maminamahal. Darating ang araw, kakainin ka lang ng uod.
Ang katawan mo, kakainin lang ng uod yan. Kaya sabi ng Biblia, flee from temptation. At pangalawa, maminamahal, sabi, pray your way out. Sabi ng Mateo 6:13, maminamahal, ipanalangin natin na tayo ilayo ng Diyos sa tukso. Kasi sa ganang natin, hindi po natin kaya yan. Lalo na pag kulang po tayo sa prayer, talagang madadala tayo ng tukso. Ang dami ng mga mananampalataya, maminamahal, na nahulog sa tukso, gaya po ni David, kagaya po ni Haring Solomon, kagaya po ni Gideon, maminamahal, mga magigiting na mga bayani ng banal na kasulatan, si Samson, mga minamahal. Marami pong mga dakilang bayani ng banal na kasulatan na hulog sa tukso. Bakit? Mga minamahal, hindi sila nananalangin na ilayo sila sa tukso. Sabi dito, Mateo 6:13, manalangin tayong ilayo tayo ng Diyos sa lahat ng tukso. Dito po sa Mateo Kabanata 6:13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Amen. Mga minamahal, dapat sa panalangin, lagi po nating sinasama yung pong ilayo tayo sa tukso. Kasi sa ganang atin, imagine, maminamahal, si Haring David, nahulog sa tukso. Prayerful na siya, lagi na siya napupuri sa malapang noon, pero dahil hindi niya na ipanalangin na ilayo siya sa tukso, maminamahal, siya po ay natukso. Kaya ipanalangin po natin na ilayo tayo ng Diyos sa tukso. Sa pita ng laman, sa pita ng mata, sa kapalaluan sa buhay, ilayo tayo. Sabi ng James 1:12, sabi po rito, mapalad tayo kapag napagtagumpayan natin ang mga tuksong ito, sapagkat tatanggap po tayo, maminamahal, ng putong ng buhay na siyang ipinangako na malapang noon. Basahin po natin. Dito po sa Santiago Kabanata 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen. Yan po, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipanalangin natin, pray your way out. Ilayo tayo, mga minamahal. Kasi kung hindi po natin ipapanalangin yan, mayat maya, sabi nga ng banal na kasulatan, si Satanas, siya po ay naparito sa atin ay may malaking galit. Hindi ka titigilin yan hanggat hindi ka, mga minamahal, hindi siya nagtatagumpay sa iyo. Padadalan ka't padadalan, sabi nga 7 days a week. 24 hours a day. Ganyan kumilos Satanas. 24 hours a day, 7 days a week. Ganyan, maminamahal, walang tigil, walang hinto, walang patlang. Hanggat hindi ka natutukso, hindi ka niya titigilan. Kaya nga, huwag mo rin tigilan manalangin. Katulad ng panalangin ng mahal na Panginoon, maminamahal, dito po sa Mateo 22:44, binigyan tayo ng halimbawa na paano tayo masiding manalangin na ilayo tayo sa tukso. Ilayo sa atin ang lahat ng mga gawa ng kalaban. Buksan po natin ang Lucas 22:44, paano ipinanalangin ng mahal na Panginoon na ilayo sa kanya, maminamahal, ang mga sarong yun. Basahin natin. Dito po sa Lucas Kabanata 22:44, At nang siya'y nang lumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Amen. Masiding panalangin, maminamahal. Ibig sabihin, yung tinatawag na agonizing, yung halos pumutok ang ugat mo, maminamahal, sa ulo mo, gaya ng para panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y Diyos na nagkatawan tao, hindi niya kailangan manalangin, pero ang panalangin yun, maminamahal, ay para sa atin. Para sa atin ang panalangin yun, at hindi lamang para sa atin, para maging halimbawa kung paano tayo manalangin, maminamahal, na ilayo tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng tukso. At pangatlo, maminamahal, ang sabi ng Biblia, hide this word in your heart. Ilayo, sabi, mga minamahal, ingatan natin ang mga salita ng Diyos sa puso natin. Kasi marami mga mananampalataya, mga minamahal, pag sila'y nasa banal na gawain, mas hawak pa nila ang kanilang mga cellphone kaysa humawak ng banal na kasulatan. Dahil sa gawain, mga minamahal, nagsiselfone sila, naglalaro sila ng games, inip na inip sila sa gawain. Kaya ang ginagawa nilang libangan, pag sila po ay nasa gawain, sila po, mga minamahal, ay nag-games, naglalaro o kung sino mga ka-text habang sila ay nasa banal na gawain. Kaya sabi rito, mga minamahal, ang gusto ng ating mahal na Panginoon, iniingatan natin ang kanyang mga salita.
sapagat ito ang maglalayo sa atin sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng mga tukso, lalo na sa mga kabinataan. Sabi po rito, basahin natin ng Psalms 119 verse 9 and verse 11. Dito po sa Awit, Kabanatay 119, talatay 9 at 11. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Sa 11, ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Yan po, maminamahalan. Sabi, paano lilinisin ng isang binata ang kanyang sarili sa mga tukso? Sabi rito, maminamahal, sa mga kasalanan. Sabi rito, sa pamagitan ng pagdinig doon ayon sa iyong salita. Sa verse 11, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kaya napakapanganib po ang panahon natin ngayon. Kasi napakaraming mga gadget, napakaraming mga umaagaw ng ating pansin, maminamahal, sa pagpakikinig ng salita ng Diyos. Napakaraming mga distraction. Hindi tayo makapag-concentrate. Kaya sa panahon natin ngayon, talagang mas marami po ang nahuhulog sa tukso kaysa sa mga mananampalataya noon. Kasi wala pang gadget noon. Wala pang computer, wala pa pong mga cellphone, wala pang mga nakalilibang, maminamahal, na mga tukso ng tinatawag po, maminamahal, na pita ng mata. Ang tawag diyan, pita ng mata. Yung mga nakikita natin sa mga cellphone, sa mga gadget na hindi ka aya-aya sa mahal na Panginoon. Maminamahal, sabi ko nga po sa inyo, kung ang mahal na Panginoon, mayroon pong 3 C para tayo iligtas, yung Christ, Cross, and Calvary. Mayroon ding 3 C, maminamahal, si Satanas para agawin tayo sa kamay ng Diyos. Unang-una yung tinatawag na cash, pangalawa cellphone, pangatlo po yung computer. 3 C din yan, cash, cellphone, at computer. Pag nagkaroon ka ng cash, kita nyo mga kabataan ngayon, pag nakahawak ng pera, ang unang pumapasok sa isip nila, bibili ako ng cellphone. At pag may cellphone na sila, naliliitan sila sa screen, hindi na kontento sa cellphone, ang kapalit niyang computer na, yung mga tablet na, mga laptop na, yun na po ang kanilang interest. Ganun po, maminamahal ang mga kabataan ngayon. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ingatan po natin. Ingatan natin upang tayo po'y ilayo ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Kung mababasa po natin ang Mateo 4, talatang 3 hanggang 11, narito po, maminamahal, kung paano nagtagumpay ang mahal na Panginoon Kristo bilang Diyos na nagkatawan tao. Hindi alam ng Diablo, maminamahal, mismong ang Diablo, hindi niya kilala ang ating mahal na Panginoon Kristo na siya pala ay Diyos na nagkatawan tao. Akala niya karaniwang mananampalataya lang. Tinukso niya, sinubukan niyang tuksuhin ang mahal na Panginoon na siya nag-ayuno ng 40 days. Pero makita nyo paano nagtagumpay ang mahal na Panginoon laban sa tukso ng Diablo, ginamit niya ang mga salita ng Diyos. Lagi niya sinasagot kay Satanas, tuwing tutuksuin siya, nasusulat. Satanas, nasusulat. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang pinanlalaban niya. Basahin po natin, maminamahal, Mateo 4, 3 hanggang 11. Dito po sa Mateo, Kabanatay 4, talatay 3 hanggang 11. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay magiging mga tinapay. 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayo, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at pinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalulatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 11. Nang magkagayoy, iniwan siya ng Diablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Amen.
Tignan nyo, mami na mahal, kung paano tinukso ng diablo ang ating malapang Kristo nung siya po ay nag-anyong tao. Hindi, mismo si Satanas, hindi niya kilala ang ating malapang Kristo, mami na mahal, na siya po ay Diyos. Katulad ng mga naniniwala ng mga religion ngayon na si Kristo ay hindi Diyos, mami na mahal. Katulad sila ni Satanas, na akala nila hindi Diyos ang ating malapang, kaya akala nila karaniwang tao lang. Ang unang tukso, nandito po yung tinatawag na strategy ni Satanas, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ang una, sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito'y maging tinapay. Yan po, maminamal, ay lust of the flesh. Alam nyo, kapag nag-aayuno po kayo, bawal pong kumain ng tinapay. 40 days po ang mahal ang Panginoon. Pag ikaw ay kumain ng tinapay, maminamal, makasasama sa iyo yun. Pero makita nyo kung paano napagtagumpayan ng mahal ang Panginoon, maminamal ang tukso. Sabi niya, nasusulat. Ginagamit niya ang salita ng Diyos, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pangalawa, maminamal na tukso ng diablo, at sabi niya, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi, magpatihulog ka sapagat nasusulat, siya ay magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo, aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka sa iyong batuan. Mga minamahal, gusto ni Satanas magpakamatay ang mahal na Panginoon. Para gustong sabihin ni Satanas, naiingatan ka naman ng anghel para makita ng mga tao na ikaw ay magaling. Magaling. Yan ay pride. Mga minamahal, pride of life ang tawag diyan. At sinagot naman siya ng mahal na Panginoon na susulat, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Mga minamahal, dapat tandaan po natin na kapag sinasadya natin, maminamal, ang isang bagay na masama, yan po'y pagtukso sa Diyos. Ang pagpapatiwakal, maminamahal, yan po ay pagtukso sa Diyos. Nakasulat sa Biblia, makahawa ka ng ahas, hindi ka uminom ka ng mga lason, sabi, uminom ka ng mga bagay na nakamamatay, hindi ka pero pagsasadyain mo, yan po'y pagtukso sa Diyos. Umawa ka ng ahas, again, may pagsadya, maminamahal, yan po ay pagtukso sa Diyos. Ang tinutukoy po dito yung hindi inaasahan. May mga taong galit sa'yo, nilagyan ng lason yung inumin mo, mga minamahal, hindi mo alam, yan po, maminamahal, ang tinutukoy na iingatan ka ng malapang na hindi ka maano. Pero kung sasadyain mo, sabi, mga minamahal, tinutukso mo ang Panginoon mong Diyos. At pangatlo, sabi po rito, maminamahal, at dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanya ang mga kaharian sa libutan at ang kalulatian nito. At sabi, ibibigay ko sa iyo. Ang mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Mga minamahal, ito naman po ang tinatawag na pride of life. Ibibigay ni Satanas ang kayamanan, ibibigay niya ang kapangyarihan, ang kasikatan. Maminamahal, katulad ng maraming mga sikat na tao ngayon. Bakit? Ang bilis ng kanilang pagsikat, ang bilis ng kanilang pagyaman, maminamahal, sa lahat ng larangan. Sa music, sa boxing, napakaraming naging sumikat agad, maminamahal. Bakit? Ibinenta nila yung kanilang mga kaluluwa kay Satanas. Ganun kabilis, maminamahal. Pero hindi pwede, maminamahal, na sila po, mga minamahal, ang masusunod pag nakasanlan na ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Pag sinabi ni Satanas, maminamahal, na kukunin na kita, wala kang magagawa. Katulad nila Michael Jackson, nila John Lennon, mga sikat na mga tao, maminamahal, na isinanla ang kanilang kaluluwa kay Satanas, mga minamahal, yan po ay wala ng pag-asa. At ang sabi ng ating malapanon na susulat, nang magkagayon, sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka sa Satanas, sapagat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ay yung paglilingkuran. Laging ang salita ng Diyos ang panlaban niya. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang pangatlong paraan para hindi tayo matukso, hide this word in your heart. Ingatan nyo ang kanyang mga salita sa ating mga puso upang huwag tayo magkasala sa kanya. At kauli-ulian, sabi, know your weaknesses. Alamin mo ang iyong kayakainaan, maminamahal. Kung saan ka mahina, lumayo ka. Huwag kang lalapit. Sabi nga, huwag kang matutulog, maminamahal, sa gilid ng kama. Kapag malikot kang matulog, mahulog ka. Ibig sabihin, kung ano yung kahinaan mo, lumayo ka dyan.
Pag ang kahinaan mo, mga minamahal, halimbawa, dati kang homosexual, kahinaan mo yung mga gwapo, huwag kang maglalapit sa mga gwapo. Kasi para kang malikot matulog, tapos doon ka matutulog sa gilid ng kama. Pag ikaw po ay dati namang babaero, huwag kang magdidikit sa mga magagandang babae. Umiwas ka. Maari huwag kang tumingin. Kasi pag lumalapit ka at mga barkada mo yung mga babae, mga minamahal, mahuhulog ka sa tukso. Para kang mga minamahal malikot matulog, tapos doon ka matutulog sa gilid ng kama. Mahuhulog at mahuhulog ka. Sabi rito, mga minamahal, basahin po natin ng James chapter 4, verse 6 up to 8. Kaya hindi, basahin natin. Dito po sa Santiago, Kabanatay 4, talatay 6 hanggang 8. Ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Sino yung mga tinutukoy dyan na may dalawang akala? Yung mga, ang isang kamay nakahawak po sa mala Panginoon, at ang isang kamay maminaman nakahawak sa kalaban ng Diyos. Sila yung sabi, torn between two lovers. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Dapat kapupuotan mo ang isa at magtatapat ka sa isa. Hindi pwede naglilingkod ka sa Diyos, pero nandun ka pa rin sa iyong kahinaan. Dati kang homosexual, nagtatabi ka sa mga gwapo, nagtatabi ka sa mga magagandang lalaki. Ay, mangyayari niyan, maminamahal, mahuhulog at mahuhulog ka. Pag nagtatabi-tabi kayo, maligo, sabay-sabay kayo, maminamahal, na matulog, magkakatabi kayo, maminamahal, talagang mahuhulog at mahuhulog ka. Dapat lumayo ka, gaya ng sinabi rito sa 1 Timoteo, Kapitulo 6, talatang 11, lumayo ka sa mga bagay na ito. Ang sabi rito, we must learn our weakest area, determine not to go there, and to avoid going to places where the sins are substance might be more available. Huwag tayong lumapit. O sabi, maminamal, kung ano ang ating mga kahinaan, pilitin nating lumayo dyan. Huwag tayong matutulog, maminamal, sa gilid ng kama. Kung malikot tayong matulog, ibig sabihin, kung ano ang kahinaan natin, huwag kang maglalapit. Kahinaan mo, maminamal, ang paninigarilyo, lumayo ka sa mga naninigarilyo. Kahinaan mo yung pag-inom ng alak, huwag kang tatambay dun sa mga istambay na uminom ng alak. Pag nakursunadahan ka niyan, patatagayin ka niyan at sasabihin sa iyo, minsan lang naman. Tapos yung minsan naman magiging pakonti-konti. At yung pakonti-konti magiging konti-container na yan. Hanggang mahulog ka uli sa tukso ng kasalanan, hanggang mabalik ka sa dati mong kalagayan na isang makasalanan. Kung paano ka noon, maminamahal, na binago ng malapang. Basahin natin, 1 Timothy chapter 6, verse 11. Dito po sa 1 Timoteo, Kabanatay 6, talatay 11. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Amen. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Kung ano ang kahinaan mo, maminamahal, sabi, kilalanin mo ang iyong kahinaan, alamin mo saan ka mahina. Alam mo naman yan, maminamahal, kung kahinaan mo yung sugal, huwag kang magpupunta doon, maminamahal, sa mga nagsusugal. Huwag kang magpupunta sa lugar, mga minamahal, kung saan ka mahina. Sabi ng banal na kasulatan, datapwat ikaw, tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Kauli-ulian, maminamahal, basahin po natin ulit talata. 1 Korinto, Kapitulo 10, talatang 13, sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin makakayanan o anumang mga tukso, mga minamahal, na hindi natin mapapagtagumpayan. Siya rin ang gagawa ng paraan para tayo po ay magtagumpay, anumang tukso, maminamahal, ang gagawin ng diablo. Basahin natin ng uling talata. Dito po sa 1 Korinto, Kabanatay 10, talatay 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung may mga mananampalataya na nahuhulog sa tukso, maminamahal, ito po ay pinili nila. Sabi nga, maminamahal, pag 2 beses mo nang ginawa,
mga minamahal, ito po ay choice mo na yan. Pinili mo na yan. Pero ang ating mahal na Panginoon, iingatan at iingatan ka anumang mga tukso ang dumating. Pero kung naging libangan mo na yan, kung ano yung mga kahinaan mo na pinagbabawal ng Diyos, ikaw na ang may gusto niyan. Maminamahal, choice mo na yan. Kaya nga, bago mauli ang lahat, maminamahal, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas upang meron pong gumabay sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang sinumang anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Papatnubayan tayo ng mahal na Panginoon para ingatan tayo sa lahat ng gawang masama. Kaya tanggapin yung ating mahal na Panginoon habang napapakinggan niyo po